Hi guys, good morning. Good afternoon pala kasi kailangan nating kumita ng kaperahan. Anong oras na? Medyo traffic sa labas. So ayun, habang nagluluto ako ng makakain, meron kasi ako ditong oatmeal. Oatmeal. Luluto muna tayo. So habang nagluluto tayo, mag self-reflect muna tayo kasi sayang ang oras habang nagluluto tayo or nagpapakulo tayo ng init na tubig. Na-realize ko lang ngayon na alam mo, may tayong mga tao, marami tayong mga katanungan na ang sagot lang talaga ay ikaw lang din ang makakasagot. Akala mo ang kasagutan is coming from the outside stimulus, akala mo sa mga kaibigan mo, akala mo sa iyong nanay, tatay, jowa, asawa, anak. Akala mo nandoon lahat ng kasagutan. Pero kung tutuusin, yung mga kasagutan ng mga katanungan, nasa loob mo lang talaga siya hahanapin kapag nag-self-reflect ka. When we talk about self-reflect, for example, kung di mo ba natanong, baka kasi masyadong nalaliman na kayo sa opening spiel ko eh. Pero, na-try nyo ba i-evaluate? Like for example, uutang ka, tapos babayaran mo, tapos uutang ka ulit. So it's becoming a cycle na hindi mo na alam na, girl, mamamatay ka na lang na ganun yung cycle mo. Tumatanda ka na lang ganun na cycle mo. And how you can get away from it? By observing yourself. Nakita ko kasi nung una, sabi ko, wait lang. Parang, trabaho ako, tapos bayad utang, trabaho, bayad utang, trabaho, bayad. Parang ganun. Tapos habang kapos ka, uutang ka na naman. Tapos, yung inutang mo, uutangin mo ulit. So, ulit-ulit siyang ganun. Instead of the other way around. So, minsan tinatanong ko sarili ko, bakit ganito? Bakit? Tapos, ito pa, ikukumpara mo yung sarili mo sa iba na sobrang luxury and everything, ganyan. Pero, without realizing talaga na, wait lang, lagyan natin ng kakao. Yung kakao dito from Davao. So, parang feeling natin, hindi tayo makaalis sa ganong sistema. Parang uutang, ganyan. Tapos, nagkakaroon ng ibang itsura yan. Nagkakaroon ng ibang access para malulong ka dyan. Like for example, credit card, or di naman kaya lending app, or di kaya loan sa bank, or di kaya pautang sa mga kaibigan na may mga interest. And the higher the income that you actually earned later on, the higher your credibility for you to also be eligible pagdating para makautang. And kapag ganun at hindi mo kilala yung sarili mo, uutang ka kasi akala mo yung source of income mo is actually enough para ano yung utang mo, mabayaran, maikot-ikot. So yung cycle ng lifestyle mo nag-elevate din siya. And the more you elevate your lifestyle, the more you become no longer appreciative doon sa mga maliliit na bagay na dumadating. Naranasan ko yan dati. Nung time na medyo hindi pa ako spiritual awakening na ganyang drama, healing journey na ganito. Nalubog talaga ako as in malala. As in bumabangon pa nga ako ngayon talaga eh. Kasi, ang nangyari, whenever I am actually sad, I will go shopping. Whenever I have friends, I always opted out sa mga mamahaling restaurant. Nakakalimutan mo na yung mga maliliit na bagay na dumadating kasi you're always aiming more. Wala naman, don't get me wrong ha, wala namang masama kung mag-aim tayo na desire na to have more. Kasi we deserve what we're supposed to. We don't settle less, ganyan. But do not forget to be grateful sa mga maliliit na bagay. Kasi dumating ako sa point na kahit may kanin ako at 2 ulam, kulang pa rin sa akin kasi feeling ko dapat 4 yung ulam ko. Kasi ang feeling ko, ang form of abundant dapat maraming ulam. Tapos, na-realize ko,
kahit 4 ang ulam ko, hindi pa rin ako masaya. Yung kahit gaano pa kasarap yung ulam, hindi ako nasasarapan. Kasi, at that time, hindi talaga naman talaga ako gutom. Kumakain lang ako dahil malungkot ako. So, I was actually easing the pain by eating instead of you eating because you are hungry. So, nagkagulo-gulo na ang buhay ba? Ganyan. Dahil sa mga mali-maling mga aksyon. Kung ano, tulad niyan, pag natai ka ba, kakain ka, of course, tatai ka. Kung pag nagutom ka, kamain ka, ganun. Pag naihi ka ba, dapat susuka ka? Hindi. Dapat, ganun ba? So, ang nangyayari kasi, ganun ang nangyari. So, nalulupa ko doon sa unlimited death because of how I behave and how I see money without contentment, and hindi ako nagpapasalamat sa mga maliliit na bagay. Like for this example, meron ako nitong sikwati, tsokolate to, at saka ano bang tawag nito, oatmeal. Hindi mo mapakain yan before kasi parang ano ba yan, pambata and everything lang yan. But come to think about it, this simple oatmeal is somebody else's dream. 'Di ba? So, yun, binago ko siya, brain rewiring, tsaka yung mindset setting talaga. Tsaka I try to be more grateful in every single things na mga dumarating-dating sa buhay. Tsaka na malaking tulong din talaga yung mga healing modality na pinagagawa ko para ma-realize at matauhan ako na, girl, you are actually fortunate and abundant. You just don't realize because you want more and you are not grateful. Parang ganun. Parang gusto mo marami kasi you thought that, having a billion and million is a form of wealth or a form of abundance. No. Diba? And then I just realized, girl, may mga marami pala akong form of abundance na wala ang iba. Like for example, I can read tarot. And then people who are actually wealth people who pay me to give an advice for them. Diba? Parang naisip ko, wait lang. Diba parang, tapos hindi rin naman ako nagkakasakit-sakit na puwera-buyag, diba? Tapos, yung iba, mayaman pero nakaswero ngayon. So, it's something that we should be grateful. Yung mga yung mga nakain nyo ngayon, yung mga kasama mo yung pamilya nyo, may trabaho ka. Yung dating naglalakad ka lang sa school, papasok sa school, ngayon nagko-commute ka na papunta sa trabaho mo. So, nag-elevate siya. And come to think about it, hindi siya positive, toxic positivity, ha? But it's more of you realizing that you're too much negative na. Ganun ba? Sige, subukan mo yung buhay nilang mga naputol ang paa ng ganun. Nakangiti pa rin sila. What if ikaw kayo yun? Baka nagpakamatay ka na. Di ba? So, sana mag-make sense tong mga ginaano ko, sinasabi ko, kasi yung ganun ba, hindi tayo marunong mag-grateful, malululong ka sa utang. Kasi tulad niyan, yung dati yung lola ko, kapag yung kapitbahay may bagong kaset, malakas, mangutang yan. Mangutang yung lola ko para lang makapag yung hulugan man tawag dyan, hindi yung tawag yung paluwagan, ganyan, sasali ng paluwagan para lang makabili ng mga cassette and everything. Kasi yung mga childhood trauma nila na walang-wala sila, and yun, naging materialistic siya, at napasa sa akin yung pagiging materialistic, na hanggang ngayon ako yung nag-heal, ma'am. Putang ina. And I'm so thankful to my ancestors who actually let me experience the trauma, because I become stronger at make me realize doon sa lesson, doon sa mga kahirapan na binibigay sa atin. Kasi without that materialistic, hindi ko ma-realize na, kung hindi ako naging materialistic at nalubog sa utang, ganyan, hindi ko ma-realize na, kaya ang gamot lang pala nun is you have to be grateful sa mga bagay na maliliit. Mga ganun ba, yung mga mahihirap na bagay-bagay na naranasan nyo, always find lesson there, and that's the only way for you to get away from that situation. Ganoon lang naman, wait lang, dami ko nang sinasabi, bye-bye. Only love can hurt like this.